So, ito mga kabanat, patungkol pa rin dito sa hearing. Medyo late tayo, no? Hinihimay-himay ko lang kasi mga kabanat at pinagkukumpara ko dito yung pagtatanong kumpara sa kagaya ng sinabi kong nakaraang video. Iba yung nagtatanong na naghahanap ng katotohanan kaysa nagtatanong na mayroong ibang intensyon, 'di ba? Pagkukumparahin natin ito mamaya. Itong nagtatanong kasi ito Busita. Ano bang pangalan nito? Kalipat ko si Busita ata, no? Maganda itong tao na itong congressman ito. Ito ang dapat tularan ng ilan mga congressman. So magpasimula tayo dito sa pagtatanong nitong si Pimentel, yung pangalan nitong congressman na ito. Ang tinanong niya yung COA patungkol sa ganun pa rin, about sa related pa rin kay BP Sara mga kabanat. So ito, sa kinalaunan, kinain niya rin yung kanyang mga patutsada, parang pinahiya niya pa dito yung COA, pero sa katapusan, kinain niya rin yung kanyang sinasabi kasi siyang nagkakamali. Diba? Ito panoorin nyo. Disbursed to the different agencies. May tanong po ako sa COA and I'd like to know who could answer. Ito ba ay totoo ba itong AOM na pinadala ninyo? Dalawang AOM to. February 2 at saka August 9 of the same year. Who will respond? Attorney Gloria, please respond. Mr. Chair, yung isa po ay February 1, 2024 and yung isa po ay August 8, 2024. Ang tanong ko po, Attorney, Received po pala ng August 9. yes. Ang tanong ko po, Attorney, ito ba ay same subject matter o different AOMs tong pinadala ninyo? Magkaiba po sila, Mr. Chair. Yung isa po ang covered na period ay July 12 to September 29 of 2023 and yung isa po ay February 22, June 29 of 2023. But this pertains also to the same cash advance of 35 million pesos. Dalawang cheque po yun. Isang 37.5 million and then isang cheque na naman 37.5 million. Ito yung sa first AOM, hindi ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, itong sa pangalawang AOM, ano ba ito? 37.5 million din, Mr. Chair. It is for confidential fund po ng July 2. So magkano September ng total 29. natin lahat? 112 million? Or magkano ang total? So in short, 100, para lang maliwanagan tayo, ano? So yung February 1, dalawang 37.5 million, hindi po ba? Yung August 75. 9 or August 8, isang 37.5 million. So nagtototal na po siya ng 107.5 million. Ganun po ba? Dito na sila nagkatalo mga kabanat to, yung 107. Pinipilit kasi ng congressman na ito na 107 million at hinahanap niya kung saan daw napunta yung 5 million. Saan napunta ang 5 million? Yun ang sabi niya. Ito yung ano niya, ito yung at saka may banta pa siya sa COA mga kabanat. Parang may kumbaga masakit na salita rin eh. Papanoorin niyo tuloy. 112. 112 kasi yung sagot ng COA pero ipinilit pa rin itong congressman na ito. So, pakinggan niyo. No. Oh. Again, balik tayo sa arithmetic natin. Yung first na AOM nyo, dalawang 37.5. Ang tanong ko, kasi walang nakalagay dito, sa pangalawang AOM, magkano ang kinas advance dito nung August? Sa pangalawang AM, Mr. Chair, 37.5 million po. So, 70 million plus 37.5 million, if my computation is right, totals 107.5 million, hindi po ba? Tama po, Mr. Chair. Pero sa inyong report, ang total na nakas advance is 112.5 million pesos. Ito na, So may hinanap. kulang na 5 million pesos yung
So, ibig bang sabihin yung 5 million pesos na balance, walang AOM yon? Ito. May binitawan pa sa salita dito si itong congressman na ito. Mr. Chair, 112,500 po ang total. Magkano? 112.5 million. Kaya nga, pero kinumpute na natin yung dalawang AOM eh. So, totals only 107.5 million. Is, Hinahanap niya kasi pero hindi niya pala tiningnan doon sa hinawakan niyang dokumento na 75 pala yung isa. 'Di ba? Talaga. saan yung kulang na 5 million? May AOM din ba yon o wala? Mr. Chair, ang 37.5 million times 3 po ay 112.5. Hindi tayo magtutugma. Ito na. Tingin ko po. Meron ho ka ba kayong copy? You know, attorney, this is a committee hearing. I think next time you should come here prepared. You should do your homework. No offense meant, pero para maliwanagan po tayo. Dalawa ho ang AOM ninyo. Ito na. Ulitin ko po. Kinain. Yung isang AOM ninyo is 70 million pesos. Yung pangalawang AOM, sabi nyo 37.5. But the total cash advances as per your report is 112.5 million pesos. May kulang na 5 million pesos. So ano bang ibig sabihin ninyo dun sa report ninyo? Yung 5 million pesos walang AOM yon? Wala eh. Mr. Chair, yung AOM po, ang total nung first is 75 million. Ito ba? Tingnan mo. Correct. I stand corrected. 75 million pesos pala. Na, So, you mean, may So, yun mga kabanat. So, talagang minsan yung congressman nagtatanong lang, lumulutang ang utak, di ba? Lumulutang talaga. So, ito'y bahagi pa rin ng paggigisa kay BP Sara patungkol sa confidential fund. Kung babasihan natin mga kabanat, yung mga tanong ng mga sagot ng COA ay walang nakikitang discrepancy sa paggasta ng 125 million eh. Nasagot naman talaga ng COA at sabi pa nga ng kahapon yung in-upload nating video ay sinabi na nakapag-submit naman pala ng evidence na wala talagang nangyaring bulsahan sa budget. Pero hindi ko magit bakit ipinipilit nitong mga congressman na ito. Parang mga nakita mo. Tingnan mong sagot ng COA. Tama naman eh. Sakto naman yung di ba? Ipinipilit kasi nila na mayroong ibinulsa si BP Sara at ayon pa sa ibang congressman, plunder nga daw yun eh. No? Plunder daw. At grabe talaga. Pating itong isa parang lumulutang. Hindi niya nasa harapan niya yung kanyang dokumento. Hindi pa binasa. At malakas pa magsalita. So, ikukumpara ko na yung pagtatanong nito kumpara sa kay isang congressman na medyo bagito pero makikita natin parang medyo ito pagtatanong kay kay Espinido. Parang ang yung kanyang dating para sa akin. Itong congressman na ito, makikita mo talagang yung hangarin ay para sa bayan eh. Walang hangarin na pang sarili kundi para sa bayan talaga mga kabanat ito. So, you mean, may nadidinig ka? Yes, Your Honor. Yes. Gusto ko lang i-clarify, Mr. Chair, kay Colonel Espinido. Kasi, para malinawan ng taong bayan. And of course, malinawan ng PNP personnel. Kung pagbabasihan ko yung ating conversation, this hearing, tama bang sabihin na may mga personnel sa PNP na kriminal? Yes. Yes, Your Honor. Okay. Pero, hindi lahat ng personnel sa PNP ay kriminal. Yes, Your Honor. So itong video na ito mga kabanat, medyo umabot ito ng 10 minutes pero gusto ko tapusin ito para makita nyo rin na magaling itong congressman na ito mga kabanat. Bagamat baguhan, pero makikita natin na magaling siya mga kabanat. Talagang hangarin niya hindi yung pangsarili,
walang halong panlilin lang, kundi para talaga sa bayan yung kanyang mga adhikain. In terms of percentage, malaking porsyento ng PNP personnel ang kriminal o hindi? 60-40, Your Honor. Ano ang 60%? 60 ang mabait. 40 ang masama. I agree with you na may mga involved pero hindi ako agree sa'yo na 60-40. Sorry. Yes. Meron ka ba, Colonel Espinido, na siyempre pagkita mo yung problema, especially you, more than 20 years sa PNP, nakikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea para ma-resolve or ma-address ito na kung saan sinasabi mo na maraming kriminal sa loob ng PNP? We have, Your Honors. Pwede po ba, Mr. Chair, madinig kung ano yung mga idea ni Colonel Espinido na pwedeng gawin ng PNP to address this problem? Mr. Chair? Your Honor, number one, we must stick to the core values of the PNP. Dapat ang pulis. It refers to four aims. Makadiyos, God-fearing, makakalikasan, makatao at makabansa. Remember, Your Honors, when I applied for police or public basic recruit course as a PO1, sa pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng enlisted instructor mo na mag-utang. Tinawag na issumatic. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, loan, utang. Tinuruan ka na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pera, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng PO1 na hindi siya pagtripan ng mga enlisted instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor, sang-ayon ang PO1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadiyos ang polis. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC. Yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Your Honors, involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Law enforcer. Kaya hindi, paano natin masolba ng problema when in fact in the police station and training center mismo may tungit illegal gambling ang nag-umpisa ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line, not from the PO1 up to the general. Yun ang nakikita ko, Your Honors, dapat talaga iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing para makita mo ang commitment ng isang law enforcer na hindi takot mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Tama. Panginoon. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two for core values ng PNP, which is makadiyos at makatao. Balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung Yes. ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, walang illegal gamblings. Yes, Your Honor. Tanong, may idea ka pa ba kung itong makadiyos at makatao ay sabi-sabi lamang, is there any option para ma-address yung problema? Number one, Your Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon because we all know that the laws of the land is refer to the Ten Commandments, the law of God. So,
kung isa sa buhay mo yung batas na yon, magsasabi tayo na To, patay. Wait lang. Oy, napatay yung ano? Patay yung computer. So, why? Na-stuck yung